Bagamat nanganganib ang kanilang buhay na piliin nila si Jesus Christ, pero yun ang tama, sapagkat yun ang tunay na pananampalataya nila, mas pinipili nilang mamatay sila, nananampalataya at sumusunod sa ating Panginoong Diyos, kaysa sumunod sa tao, kaysa sumunod sa hari, kasalukuyan, yung hari ng Roma. Okay? So, kung tunay ka mananampalataya, kapag naandun ka na sa akto, no, sa punto, na ikaw ay pinipili kung boses ng Diyos o boses ng tao, no? Kung naandito ka sa puntong ito, minsan naglalagay tayo sa sitwasyon na ganyan. No? Sino ba susundin ko? Ang tao o ang Diyos? Kung tunay kang mananampalataya, kahit pa ano ang maging konsekwensya nito, mas pipiliin mo ang boses, ang salita ng Diyos. Okay? Kung tunay ka mananampalataya, pero kung hindi ka tunay na mananampalataya at lagi mong isinasara ang alam, no? Laging gusto mo mag-keep safe, no? Nagdadalawang isip ka. No? Minsan, mas pipiliin mo yung mga pinag-uutos sa'yo ng tao kaysa pinag-uutos sa'yo ng Diyos. Kasi kung minsan nagkakaroon ng conflict talaga. Kung natatandaan nyo sa panahon ng pangangaral ng Apostol Pedro, lumagay po sila sa kalagayan ganyan eh. Tingnan nyo po dito sa Aklat ng Mga Gawa. Kapitulo 4 po ating babasahin. Na kung saan ay pinagbalaan si Apostol Pedro na huwag nang ituro tungkol sa Ebanghelyo. Dito po ito mababasa sa Acts chapter 4, verse 18 to 19. Ganito po ang ating mababasa. Ang sabi po ng banal na kasulatan. At sila'y tinawag nila, binalaan sila, na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Nakita niya yan? Ang sabi ng mga tao ito, huwag ituro ang pangalan ni Jesus. Huwag na kayo magturo ng Ebanghelyo. Huwag nyo na ituro si Jesus. Ito na, nasubukan kung sino si Pedro. Okay? Kasi nung panahon ng ating Panginoong Kristo na bubuhay pa, napagalitan si Pedro, di ba? Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Bakit? Pinag-iisip mo kung ano yung sinasabi ng tao kaysa yung sinasabi ng Diyos. Ngayon, in-apply niya yun. Sinabihan siya ng ating Panginoong Kristo. Naalala niya yung sinabi ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, nalalagay na naman siya sa test. Kung sino ang susundin niya. Susundin niya ang tao o susundin niya ang Diyos. At dito makikita natin, tahasang sinabi ni Pedro na susundin ko. Katunayan, inilagay niya sa katanungan O sige, kayo na lang ang sumagot. Ano ba talagang dapat? Tingnan niya sabi doon sa verse 19. Dahil pa si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katuwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos, inyong hatulan. Ano sa palagay niyo ang gusto ng Diyos? Makinig sa Kanya o makinig kami sa inyo? Ang sabi niyo, huwag ipangaral ng Ebanghelyo. Huwag ipangaral si Jesus. Pero ang alam namin, ang sabi ng Diyos, ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng pinampan. Sa palagay niyo, sabi ni Pedro, sino kaya ang magandang gawin namin? Sundin na lang namin kayo? O sundin namin ang Diyos? Diyos. Diba? At sa pangalawang Diyos, thank you. Sa pangalawang pagkakataon, muling nalagay na naman si Pedro sa pagkakataon ito na ano ba ang kanyang pipiliin. Tingnan niyo po ang sabi dito sa Aklat ng Mga Gawain, Kapitulo 5, ang talataan naman pong ating babasahin ay naandun sa 29. Ganito naman po ang ating mababasa.
Ang sabi po ng banal na kasulatan, dalapwa, nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nagsasabi. Alam niyo ba, ang utos yun rin eh. Huwag ituro si Jesus eh. Basahin na muna natin. Yung nasa taas. Yung nasa taas kung sa 28, ganito po ang ating mabasa. 27 muna para makita natin yung mismong konteksto. At ang kanilang mga dala sila ay kanilang hinarap sa Sanhedrin, sa hukuman. At tinanong sila ng dakilang saserdote na nagsasabi, "Ibinabala namin mahigpit sa inyo na huwag kayong magsipagturo sa pangalang ito." Pinagbalaan na namin kayo eh. Huwag kayong magturo tungkol kay Jesus eh. Tungkol sa Ebanghelyo. Pero sabi niya, at narito, pinuno nyo ang Jerusalem ng inyong aral. Nakita niya? Doon sa chapter 4, sabi, huwag na ituro si Jesus. Pero, ang naging resulta nito, hindi sinunod ni Pedro, sino? Ang utos sa kanya na huwag ituro si Jesus, kundi bagkos, nagpatuloy siya sa pangaral at at pinuno niya ang buong